Attorney, ilang beses po kayong nag-object during the opening statement of Representative Leila de Lima. Can you explain, sir, yung objection natin at paano po ito nakaka-apekto yung mga ganitong klaseng statement sa pagiging patas po ng impeachment trial? Opo. Yung sa atin po, no, of course, this is with all due respect to Representative de Lima. I have the utmost respect for her, so I did not mean to offend her at all. Ang sa atin lang po sa defense, no, it's just that nagkaroon na rin ng ruling, nagkaroon na kasi ng isang pagkakataon na nagkaroon ng state opening statement ang prosecution, and in a way, nagkakaroon po kasi ng tinatawag nating conclusions of law. Kumbaga, nailalahad na doon yung mga paratang nila at nabibigyan na ng konklusyon na may maling nagawa ang ating Vice Presidente. At sa pananaw ng defense, dapat yon ay, kumbaga, sa kanila pinapatunayan nila through their witnesses and not through statements. Kaya po, we really recorded our objection to such statements at nagpapasalamat naman po tayo sa patience rin ni Representative De Lima at nagpapasalamat din tayo sa ating presiding officer. Nakita naman niya yung point natin. Actually, ayoko po sanang mag-interject in the middle of her speaking kasi it's quite disrespectful naman talaga to do that. So I was really trying not to, except that ang magiging problema kasi natin, katulad noon, is pag nasa record na, kahit na pa-strike off na natin yan, narinig na po ng ating mga kababayan at baka po makondisyon kasi yung mind sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na hindi pa po tayo naglalabas ng ebidensya ukol dito, kahit yung prosecution, at that time wala pong nilalabas na ebidensya. At lalong-lalo na dahil ang depensa ay hindi pa rin naglalabas ng aming ebidensya. So yun lang naman po iniiwasan natin. But I have to say that again, I'd like to pay my utmost respect for Representative De Lima for being patient also with the objections that I recorded earlier.